Kita ko doon sa rin, sumasayaw sila eh. Kala ko nasa Pilipinas na. Nandito pa pala. So, welcome. And of course, si Ira, no? Third baby na, no? Third baby. Okay, so, ipanalangin po natin, pasalamatan natin ang mga nagsiserve sa kanila with the leadership of Reda and of course, Kelly. Yes, yes. Alam ko yung pagkawa, ang si Nanet. Welcome, Nanet. Sana laging Holy Week, ano? So, nakakatuwa naman. Alam niyo, kailangan talaga natin maunawaan ang kultura ng Italia para makapag-complement ka, makapag-comply ka sa situation. Tulad ng una ako rito, coming from the Philippines, of course, iba yung trend doon. So, masyado akong nasishock, especially the people around me, and even the evangelical church. Again, later on, I discovered na there is some differences about that. So, salamat at nandito yung ating mga kapatid. Okay? Sige po, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral. At nung nakaraan ay nag-discuss natin yung crossroad ng ating Panginoon going to Jerusalem. Is that correct? So, ang tawag doon ay Palm Sunday. Kaya kung titignan mo po yung gospel, tuloy-tuloy yung nagpapaliwanag siya kung ano ang mga nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Is that correct? So after po ng Palm Sunday, of course, doon na papasok ang Gethsemane and Golgotha. Okay? At doon na makikita natin, mababasa natin sa salita ng Diyos, na mayroong mga nangyari sa ating Panginoong Jesucristo during those time ng kanilang kapanahunan para sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ngayon, ang ating tatalakayin, of course, para mas lalo natin maunawaan yung sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Ay, ito na pala siya. No? The pain of Jesus at Gethsemane and Golgotha. Titingnan natin kung ano yung mga naranasan ng ating Panginoon, of course, after ng Palm Sunday. Yung panahon na yun sa Gethsemane and Golgotha. Kaya ang ating magiging teksto, of course, ay nasa Matthew 26:36-39. So, saan ba natakalatan? Then Jesus went with his disciple to a place called Gethsemane. Mahirap po sa inyo yan, ano? So, ibig sabihin niya, nung pagpasok na nating Panginoon doon sa Jerusalem, bilang as a king and a humble king, afterwards, nag-build po sila, that is the Lord's Supper, at pagkaroon ng Lord's Supper nila, ipinaliwanag na doon na ibibitray siya ni Jesus, then afterwards, pumunta sila sa Gethsemane. Ito po yung sinasabi niya, no? At sabi ng banal na kasulatan, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane and said to them, sit here while I go over there and pray. Then in verse 27, he took Peter and the two sons of Zebedee. Dito po, ang binanggit niya ay two sons of Zebedee. Then the other version, meron ng kayo, especially in the NLT, in-specifying ng NLT na ang kasama niya doon ay si James at saka si John, kung di ang nagkakamali, in the NLT version. But in the IV at saka NASB, two sons of Zebedee ang pagkakabanggit, along him, and began to be sorrowful and troubled. Another, in verse 38, then he said to them, my soul is overwhelmed. And then with sorrow to the point of death, stay here and keep watch with me. Then in verse 39, going a little farther, lalayo ng konti, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, sabi niya. Nangyari po yan sa Gethsemane, Garden of Gethsemane.
It is possible may this cup be taken from me, yet not as I will, but as your will be done, sabi ng ibang version. So kung titignan natin, ang ating Panginoon ay mayroon siyang kategoryan. Alam niyo ba kung ano yung kategoryan niya? Okay. Tinawag siyang the Messiah. At the same time, doon sa gospel ay tinawag din siyang man of sorrow. At yan ang ating titignan kung ano ang nangyari sa buhay ng ating Panginoon upang ma-realize natin kung gaano kahirap at bakit siya tinawag na man of sorrow. So in other words, after calling him as a Messiah, tagapagligtas, tinawag din siya ng mga propeta na man of sorrow. Nang ibig sabihin, taong napipighati, nahihirapan. At yan ang ating titignan na sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, and of course, sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, at the same time, yung kanyang pagkatao. At titignan natin kung ano ang mga nangyari at bakit siya tinawag na man of sorrow. At bakit ganon ang mga sitwasyon niya. At yan ang ating tatalakayin kung ano-ano ang mga makikita natin na nangyari sa Gethsemane and of course doon sa Golgotha. At ano ang mga naranasan ng ating Panginoon na kahirapan. At yan ang ating titignan. Of course, number one na makikita natin bakit siya tinawag na man of sorrow. Para mas maunawaan nyo, no? Karamihan ang alam ay man of Messiah. O he is the Messiah ng paglista. And yet, he is a man of sorrow. Okay? So ano ang unang makikita natin sa kanya after na malalaman natin na nagkaroon siya ng tinatawag natin pagpasok doon sa tinatawag natin Palm Sunday. Of course, number one, siya ay mayroong internal pain. Mayroong mga argumento somehow kasi nga Diyos ito. And yet somehow kung Diyos siya, totoo bang nahihirapan siya? At ano ang mga kahirapan na naranasan ng ating Panginoon during those time after ng Palm Sunday? Okay? So number one, siya ay mayroong internal pain na tinatawag doon sa kanyang pagkatao even though he is God. Okay? So ano ang sabi ng Scripture sa Matthew 26, 39 then 42. Ang sabi ng 39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. And then afterward, yung pagka-fell niya sa ground, ang ibig sabihin niya talagang mayroong nararamdaman na masakit ang ating Panginoon doon sa kanyang loob. And that is eternal pain. Hindi ho yung basta-basta. Yung kanyang pagkaka-fell on the ground. Ang ibig sabihin talaga niya, meron siyang nararamdaman na kahirapan at tatay. And then afterwards, ito yung binanggit niya. At malalaman natin na mayroong internal pain. Talagang totoong nasasaktan ng ating Panginoon at that time. Even though na siya ay Diyos. Okay? So ano ang sabi niya? My Father, if it is possible. Imagine that as being God, sasabihin niya sa tatay niya, kung pwede lang, Ama, alisin mo ang sarong ito. Pero dahil kalooban mo, ang kalooban mo ang siyang masusunod. So in other words, doon sa damdamin ng ating Panginoon, at the time of Gethsemane, meron siyang nararamdaman na tinatawag natin eternal pain sa kanyang kaloob-looban. Okay? Lalampasan ko na yan, no? Kaya sabi Church Angel, Jesus had known his whole life
must suffer. Alam na talaga ng ating Panginoon. Bago pa lang siya isilang dito sa mundong ibabaw, very clear na sa kanya na ang buhay niya ay nakatakdang masaktan, mag-suffer sa mga tao. Yan ang sinasabi ni Church Mildon. When the awful hour will come, but knowing it didn't change his feeling when it finally arrived. Ibig sabihin, alam niya yung mangyayari, pero yung kanyang damdamin, kahit nasasaktan siya, never nag-change ito sa kanya. Tanggap na tanggap niya kung ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, especially yung kanyang eternal faith. Kaya dumating yung sitwasyon na yun, nauunawaan niya, pero naghihirap siya. At nararamdaman niya yung tinatawag natin na pagkasiyan. Suffering. His eternal agony was so great that he fell on his face and earnestly prayed, not once, not twice, but 3 times, for God let come the past. So in other words, nakikita rin ni Church Window yung pagbagsak ng ating Panginoon, yung pagpipray ng ating Panginoon doon sa langit. Hindi mo siya nagre-reklamo doon, kundi nararamdaman niya yung hapdi bilang isang Diyos. At alam niya na wala naman siyang kasalanan, and yet, nung dumating yung situation, the agony has come, has arrived to him, and yet, ang piling ni Christ ay hindi po ito nag-change. Kundi anong ginawa niya? In-accept niya yung tinatawag natin eternal plane na tinatawag sa kanyang damdamin. Okay? Kaya, ano pa ang sabi ni Church Mildon? His grief in the garden was terrible. Hindi mo talaga basta-basta yun. Napakasimple na naranasan ng isang Diyos na dahil sa kasalanan ng mundong ibabaw. Hindi po simple yun. Nakita nila napaka-terrible plane ito at tinawag pa nila nagkaroon ng agonizing ang ating Panginoon sa kanyang nararamdaman. Bakit? It's because of you and me. So yung tinatawag na internal plane. Okay? So ano ba ang sabi ni Church Lindon? The thought of experiencing God's wrath for our sin sickened him so much. Alam niya kasi na yun ay nagagalit ang kanyang ama. Alam niya na walang magagawa ang tao sa lahat ng bagay. Kahit naging siken man sa kanya ito at naging mahirap ito, gustong makita ni Lord Jesus na yung muwi ng kanyang tatay sa mga makasalanan ay mapawi. That's why sumisigaw siya doon. Nananalangin sa kanyang ama na bigyan ng pagkakataon, and yet, kahit napakahirap ko na dinanas ng ating Panginoon, that is eternal pain na tinatawag, ay naramdaman niya sa buhay ng ating Panginoon. Imagine that ganun yung nangyari sa anak ng Diyos. Eternal pain ang naramdaman ng ating Panginoon. Then in Matthew 26, 27, 28, mayroon pa rin naramdaman internal pain pa rin ito. Anong sabi ng Scripture? Then he took a cup, and when he had given them, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. Then in verse 28, this is my blood of the covenant, which is poured out for the many for the forgiveness of sin. Biro mo, sabi ng Matthew 26, 27, 28, alam na alam ni Lord yung mga nangyayari sa Kanya. At that time, nagawin ng lahat sa kabila ng nararamdaman niya sa kanyang puso. Kaya sabi ni Church Mildon, the mark of the beginning of his physical pain and brutality, nung sabihin niya doon sa 26, 27 to 20, na inumin niyo ito at gawin niyo ito, ito na yung beginning ng kanyang paghihirap. At sinasabi niya ito sa kanyang mga apostol, na magkakaroon ng physical pain and brutality.
call it this. So the disciple fled away and left him alone. He treated him as a criminal. So nung makaramdam ng internal prayer ng ating Panginoon, bumagsak siya nung nananalangin siya doon sa Gethsemane, and then nag-pray siya ulit. Once, 2, or 3 times ko talagang nakita ko na nanalangin siya. The reason behind that, ang sabi ng mga writers natin, talagang nararamdaman niya yung pighati sa kanyang puso. And then dito sa sinasabi naman dito sa word kanina, 26 rather, about 26, 27 to 28, tumutukoy naman ito na nakikita niya na ito na yung masasabi natin, mas higit pa yung mararamdaman ang mga bagay. So yung word na physical pain, una, nangyari yan sa Gethsemane, na mayroong kasamang ultimate pain. Then yung papasok na, nang hulihin na siya, no? Dito na pumasok yung tinatawag nating physical pain. At medyo mas mabigat na ang nararamdaman ng ating Panginoon. Okay? So ano yung mga physical pain na naranasan ng ating Panginoon afterward ng kanyang pananalangin doon sa Gethsemane? Of course, number 1, iniwan siya ng kanyang mga apostol. So sabi ng mga writer, nung iwan siya, of course, natakot yung mga apostles Di ba? So sabi ng mga writers natin doon, yung pag-iwan sa ating Panginoon, even siya yung master nila, at marami ng ginawang kababalaghan na nagpakita na siya ay anak ng Diyos, and that is physical pain. Iniwan pa rin siya. Okay? So ano pa? Yung mga naranasan ng ating Panginoon when it comes to physical pain. Nakaka-relate po kayo? Others lie and beat him. Kung titignan mo ang gospel, di ba? Para mas klaro sa inyo, after ng Gethsemane, doon siya nahuli, doon siya tinalikan ni Judas. Alam nila yun, ando si Peter, di ba? Ang naramdaman ng ating Panginoon ay internal pain. So, nung hulihin na siya, doon na pumasok yung physical pain niya. So, ano ang mga physical pain niya? Number 1, iniwan siya. Pinabayaan siya ng mga apostol, disipulo niya. Ano ba? Inislap siya. Nahuli na siya rito at nasaktan talaga ang ating Panginoon. Ano ba? He whipped severally. Alam niyo ba kung ano ang punishment niya sa Middle East? Di ba nakarating ka na sa Middle East? Yung mutawa, right? Oo. Kaya mutawa doon. I have friend na nagtatrabaho sa Middle East. Ninong ni Kim. Naging classmate ko sa seminary. Dati siya doon. Nagba-Bible study sila. Nung mahuli sila, di pa masyadong noon. Of course, may pinapatay na. Ang friend natin ngayon nasa pastor na sa Magalang, na-whip siya na how many times? It's because of the gospel. So kung titignan mo ang kultura ng mga Middle East, of course, at the time of Jesus Christ, the same. So yung pagpano nila sa ating Panginoon ay talagang masasakit yun. Nararamdaman niya ang hapdi, nararamdaman niya ang sakit. Talagang very brutal ang ginawa ng tao nung panahon na yon during the Roman Empire. Kaya masasabi natin at titignan natin at kung babasahin mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, there is physical pain na nararamdaman si Jesus Christ. Hindi lang pinapakita doon na nasasaktan siya, pero nasasaktan po siya. Nahihirapan siya. You know what? Bakit niya ginawa ito? Kasi the wrath of God is there. Imagine that, yung wrath ng God nandyan. Pero itong Diyos na ito, na walang kasalanan, in-accept niya ang everything kahit napakahirap sa Kanya bilang isang anak ng Diyos natin. Okay? So in Mark 15, verse 15, and then sabi ng scripture,
Intent on satisfying the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after telling Jesus' blood, he handed it over to crucify. Nilitis siya. Pagkakamali ba dyan si Pilate? Of course, meron. Kung titingnan mo ang scripture, sabi niya, to satisfy the people. Alam niya na may mali doon. Pero ginawa niya yun dahil ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung nagiging susi para tayo ay hindi pupunta ng impyerno. At alam ni Christ na walang makakarating sa Ama at hindi magkakaroon ng tinatawag natin pagpapatawad sa kasalanan, kundi niya mararanasan ang internal pain at saka physical pain. That's why, ang sabi ni Mark ay, because of the satisfying the crowd, kasi sumusigaw sila na ipako yan sa krus Patayin niyo yan. So lahat ng mga paghihirap ay dinanas ng ating Panginoon at ang paghihirap na yon ay tinawag din nila physical pain. Internal, medyo masakit na rin sa loob yun Kaya umiiyak siya. Then, ito na naman, yung pagsampal, pag-whip, at paghihirap, pagpapalo. Ano pa ang ginawa sa kanya? Kinutya siya, niyurangan siya, at sinaktan siya. All of that kind of experiences Christ had at that time ay tinatawag kong physical pain. Okay? In Matthew 27, 45, 46, ito yung tinatawag natin ultimate pain. Nakaranas siya ng internal pain, kaya man of sorrow Nakapractice na sa kanya yon. At alam niyo mangyayari sa kanya yon. Pero alam niyo, ang nakita ko, never na nag-change ang damdamin ng ating Panginoon. At hindi siya nagalit. At isasakripisyo niya ang buhay niya for what? Para maibsan yung wrath ng ating Ama na sa langit sa ginawa na kasalanan ng mga tao. At nakikita ni Christ na siya ang magiging susi ng everything, even though alam niyang mahihirapan siya. And that's it. Kaya nangyari ang lahat ng ito sa buhay ng ating Panginoon. The third one is ultimate pain. At makikita natin sa Matthew 27, 45 to 46. Okay? Yung ultimate pain, alam niyo kung saan nangyari yan? Sa Golgotha na. Di ba? Una, Palm Sunday, pagpasok sa Jerusalem. And then meron pang konting oras na nagkaroon siya ng training and everything and teaching about the kingdom of God. Tapos, nag-Lord Supper siya, hinuli siya. In the Gethsemane, nakaranas ng internal pain. And then afterward, ibinigay siya kay Pilate, doon siya pinagpapalo, pinagsasampal, sinuutan ng korona, pinaghirapan. Naramdaman ng ating Panginoon yun ang lahat ng yun. So, physical pain ito. And then, nung dumating na yung ultimate pain, no, pinakamatinding hirap, nakakamta ni Jesus Christ. Yung pagpasampalan na sa krus. Base sa mga scholar, alam niyo kung gaano kabigat yun. Di ba sa scripture, dalawa yung tumulong sa kanya? Napasin niyo yun, tapos tumihaya pa siya. Meaning, napakabigat talaga nung dala niya. Kahit na mahirap sa kanya yun, yun ang pinaka-last and ultimate pain na mararanasan niya. Kasi alam na niyang mamamatay siya at that time. Okay? Kaya sabi nga, Matthew 27, 45, 46, from noon until 3 in the afternoon, darkness come over all the land. Nakapako na siya dyan. At dito niya isinigaw yung 7 wika at the cross. So nung isinisigaw niya yun na ang tinatawag natin ultimate pain ng
ating Panginoon sa Kristo. Okay? So, palapakan muna natin si Lord. Nakakapalo po kayo. Para kasi mas malinaw kaya ginagano ko siya. Take a look about this one. He is now already hanged on the cross. Sa Golgotha na to. So sa Golgotha, sa Gethsemane, meron talagang naramdaman ng ating Panginoon that time. Okay? So ano ang sabi ng verse 45? From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Diba? Nangyari yan. At yung Golgotha, tingnan nandun yan. They believe yung Golgotha na nandun sa Israel as the same where Jesus Christ crucified. No? Yun yung site na yun. Na nakita ng mga scholar, and of course, yung mga nagsusurvey, alam nila yun. So, ito yung nangyari. From noon, sabi ni Matthew, until 3 in the afternoon, darkness came over the land. And then, enforcing, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice. In a loud voice, sabi niya, ni Matthew. Okay? Ano yung kanyang isinigaw? Ultimate pain ito, ano? Mamaya papaliwanag ko. Eli, Eli. Hindi NIV, Eli pa rin. Other version, Eli, Eli, lama sabachthani. At bakit masasabi natin, one of the ultimate pain na na-experience ng ating Panginoon. Okay? Alam sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Which means, my God, why you have forsaken me. So may explanation dyan ang ibang mga writers at masasabi natin bakit ito yung pinaka-ultimate pain na naranasan natin Panginoon. Okay? Sabi ni Charles Riley, yung sa verse 45, other version, para hindi kayo nalilito. Binanggit sa other version yung 6 and 9 hour. Binanggit yan ng Nasby. Sa NIV, iba yung binanggit. 6 and 9 hour pagsumulat sila. Yun ang pagkakabanggit niya. So, ang kahulugan nun, nung bagitin ito ni Matthew para mas klaro sa inyo, yung oras na 6 and 9 hour, 3 in the afternoon yung kainit-initan. Okay? Nung nakahang sa cross ang ating Panginoon, ang pagsulat lang ni Matthew ay binanggit niya kasi ang oras nila, paggawa nilang oras is different with us. Kaya yung 6 and 9 hours, sabi ng mga writers, supposed to be, in other version, binanggit naman, especially in NLT, of course dito sa NIV, klaro po, para mas malinaw yung theology niya sa inyo, no? It's all about 3 in the afternoon. So in other words, kainit-initan yun. Doon niya isinigaw yung Eli, Eli lama sabachthani. Then binanggit niya, Father, why you have forsaken me? Kaya pag hindi mo maintindihan ano ang ibig sabihin, meron pong kahulugan ang tinutukoy ng ating Panginoon at that time. Yung word na Eli, Eli sa verse 46, sabi ni Charles Riley, ay ang ating Panginoon ay kinot niya ang Psalms 22 verse 1. So nakita niyo, alam na alam ng Panginoon kung ano nangyayari sa kanya. Pati nga yung pagsigaw ay binanggit na ng lumang tipan. Okay? So yung salitang Eli, Eli lama sabachthani, ang ibig sabihin lang ng ating Panginoon doon, yung word na yon ay nandun sa Aramaic form. Kaya yung pagkakasulat ng banal na kasulatan ay Hebrew, ano pa? Greek, and of course, Aramaic. So yung word na Eli, Eli, nandun siya sa Aramaic form na ang ibig sabihin ay describe
may reflect the abandoned man Jesus felt as bearing the sins of the world. Nung isigaw niya ito ay sigaw niya at nararamdaman niya ang kasalanan ng mundo. Nararamdaman niya yon, isinigaw niya yon. Nung siya ay nandun sa cross ng Kalbaryo, sa Golgotha, kainit-initan. 3-hour noontime in the afternoon yun, kainit-initan, ay sinigaw niya ang salitang yun. Ang sigaw na yun, ang ibig sabihin, ramdam niya yung tinatawag nating abandoned man. Pinabayaan siya. Imagine that, ganun yung naramdaman ng Diyos. Naramdaman niya yung lahat ng Diyos sa kasalanan natin. Did you see that? Yun ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay pinakita niya para mas lalo nating maunawaan na bawat mga anak niya, eto pala yung ginawa ni Jesus Christ at that time para maibsan yung kahit ng Ama sa Ama. Of course, ang nakakalungkot kung ginawa ni Lord Jesus Christ yan. Ano ang magiging response mo sa Kanya? Di ba? Hindi mo ba siya pasasalamatan? Hindi mo ba siya pakikinggan sa mga ginawa niya sa iyo? Babaliwalain mo lang ba yan? Ipinakita yan ng gospel para maunawaan natin yung Diyos na yon. It's because of the wrath. It's because of the sin. Naramdaman ni Christ yung abandoned man. Pinabayaan siya, kaya sumigaw siya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? That is abandoned man. Nasasaktan siya, nahihirapan siya, at dala-dala niya ang kasalanan ng mundo doon sa krus ng Kalbaryo. He sacrificed himself because of you and me. Kaya nga naiiyak ako na isang makasalanan na kung hindi dahil sa Kanya, baka napariwara na yung mga buhay natin. Is that correct? And that's it. Ang pain na nararamdaman ng ating Panginoon. Jesus felt as bearing the sins of the world. Ultimate yun. At ang mga word na binanggit niya at the cross of Calvary, mamamalay siya sa oras na yun. Alam niya, the hour has come, he arrived at agony, but he accepted to Jesus Christ ang lahat ng bagay na yun because of you and me. Diba, kung titignan mo, sa ginawa ng yun, ay hindi ka pa magsisikap na pagsindihan siya? Hindi ka pa ba makikipag-cooperate sa ginawa niya sa buhay mo? Hahayaan mo na lang ba ganun yun? What think about that? Di ba? Hindi siya tumanggi. Hindi bumalik yung challenge na yun sa damdamin niya. Pero pwede siya umiwas. Naniniwala kayo? Pwede siya umiwas. But unfortunately, karamihan nag-response nila sa ginawa ng Christ. Pinapabayaan lang nila. At hindi nila nakikita yung ginawa ng hari, ng mga hari sa buhay nila. Siya ang may tawag sa krus. Takpan natin sila. Kaya sa patuloy yung pagsisikap mo, pagbibigay mo kay Lord agad sa iyong puso, pagsuporta mo, paghihirap mo, whatever na yan, I believe, hindi yan kalugihan sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Agree for that? Kaya kahit mahirap, we need to do that. Why? Si Christ ginawa niya ang lahat. Buhay ang ipinalik niya. Trono ang
ipinalit niya para magkaroon lamang tayo ng kaligtas bilang isang pananampalataya. Kaya sabi ni Church Window, the ultimate hour of pain was fulfilled. Nasasaktan po talaga siya. Yung pagkatao niya ay talagang nasasaktan, naghihirap, umiiyak. Bilang isang hari at that time para tubusin ka lamang sa iyong mga kasalanan. Isa itong reflection sa buhay natin ngayon. Why is it somehow yung Holy Week sineselebrate? It is a reflection how God, a lovable God, ginawa niya ang lahat para sa iyo at sa akin mga kasalanan. Diba? Kung hindi gagawin niya, alam niyo, papahamak tayo. Kaya ang challenge ko, alam niyo, habang nabubuhay ka, habang malakas ka pa, mahalin mo ito. Mahalin mo ito kung pabayaan niya. Pasalamatan mo yan, yung hari na yan, dahil may ginawa siya sa buhay mo. Kahit nahihirapan ka, napupustrate ka, you know what? If you look about what God had done to the cross because of you and me, dapat natin itong pasalamatan sa ating Panginoon. Ang pagkapako niya ay isang ultimate faith, a fulfillment na sinasabi sa ating Panginoon Jesucristo. So why ultimate faith? He became the Lamb of God who bore our sin. Ano pa? God turns back on His only Son, leaving Him to face the full wrath for our sin while laid to the cross, naked and alone. Tingin nyo yung ama na nasa lahat, hindi rin nasasaktan nung makikita niya yung anak niya. Tingin nyo lang. Meron akong napanood sa Rio na ang title ay One Move God, One Move God More. Greek mythology, si Poseidon. Sa mga nag-aaral ng college, maalala nyo. Nung makita niya yung anak niya na isang mortal, si Poseidon nandun sa Olympus. Pinapansahan niya, alam niyo ginawa niya. Nakabantay pala siya doon sa mga pumapasok na maruruming si Kronos. Makita niya yung anak niya, sabi niya, I will live. This place, I will go to my son, and I will help him. Ito ganda. Mythology lang yun. Bumaba siya sa libo, paligtas sa kanya. Kaya ang dito kay Jesus Christ. Hindi ginawa niya ang ano. You know what? Kasi alam niya ang wrath of sin ay posible mapatawaran kundi mangyayari yung ultimate pain ng ating Panginoon Jesucristo. In 2 Corinthians 5 verse 21, kaya walang kawala talagang gagawin niya. Anong sabi ni Paul? For God made Christ who never sinned to be the offering of our sin so that we could be made right with God through Christ. Tinanggap ni Lord ang lahat ng mga pain na yun, internal, physical, and ultimate, para saan? To be right with God. Ano pwede mangyari pag nangyari yung pagkamatay? So para mabigyan natin lalo ng emphasis yung nangyari sa kanya, panulog tayo ng video. I think mga ilang minuto lang yan, ano? Okay. Okay, pakiset nga yung video clips. Nakalagay ba yung video clips? Tignan nyo po, ano, para magkaroon ng ideal at an understanding yung mga paghihirap ng Panginoon sa pamamagitan ng passion of Christ. Sige po, pakipatay lang. Pakipatay lang yung mga ilaw para makita natin maayos.
kasi sa mga archaeologists at scholars, napakabigat at napakahirap yung dinanas ngayon. Pero kung babasahin mo ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo, he never and never complained. Ang ginawa lang niya ay umiyak at kinakausap ang kanyang ama para mawala yung wrath niya sa mga makasalanan. Tinanggap niya ni Christ doon sa Gethsemane, as well sa physical pain niya from going to Golgotha, ay naramdaman niya ang lahat ng paghihirap. So that is third and 9 hour, 3 in the afternoon, noon time kainit-initan. Nung mangyari na itataas yung krus na nakatago siya doon. At ang nakasulat dito, of course, that is a religious belief, but in the scripture ang nakalagay, Jesus was the King of Kings. Alam niya bakit nakatali siya dito? Tapos nakapago siya. Kasi baka hindi cannot load yung kanyang heavy, baka mawatak ang katawan niya kung siya binigyan ng tao. So imagine that, gano'n ang hirap na nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Nagdahil sa ating mga nasip. This is the last hour of Christ sa kanyang suffering. Kaya nga isinigaw yung 7 wika na ginagawa natin every Friday somehow, especially 3 in the afternoon sa mga churches. And even religious belief in San Fernando, they are doing that at 3 in the afternoon. Ginagawa nila yan. Okay? Ipadalan ko. I invite you to rise up. So after po na mangyari eternal pain ng ating Panginoon, yung kanyang physical pain, at yung tinatawag natin physical pain. So pakikita ko doon sa movie is the same with the gospel of Christ. Ayun po siya, hindi sa pilis. Namatay na po siya. And yet, the good news, ito yung pinagdidiwan natin ngayon. Amen? Nakakala ng lahat, yun na ang pinakahuling sandali na matatapos at naging matagumpay si Satanas at yung mga Pariseos kailangan. But they are wrong. Why? Alam ni Christ ay yung mga kahirapan ngayon, yung pinakahuling ito ng kanyang buhay ay magkakaroon ng ultimate victory. Dahil mismo sabi niya, bago niya tagapin ang hamon ng paghihirap, 3 days after, namatay ng Friday, nag-isip siya ng Sunday. In other words, ang ibig sabihin ng lahat ng yan, ang propesiya na ginawa ng Ama ng propeta para sa mga ibinalita noon, pagbubuhay ulit ang kanyang. At pagkabuhay niya, na magulit. The risen Christ ang tawag, ito yung araw ngayon. Meaning, yung wrath ng ating Amang nasa langit, na ibsan na yon. Ang ating mga kasalanan at lahat ng mga masasabi natin
Jesus Christ kung siya ay mabuhay. Upang maiwasan yung wrath na yun, alam nyo, ang susi kahit namatay na siya, meron pa rin tayo gagawin. Alam nyo kung ano yun? Para mawala yung galit ni Lord, even though namatay na siya, nabuhay na muli, isa lang ang pwedeng maging response niya. Or more response that we are going to do about that. Alam niyo kung paano bago ako mananalangin. Of course, number one, tanggapin mo lamang siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay mo. At pagkatanggap mo sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas si Christ, yung wrath ng Kanyang Ama, mawawala ito sa iyo. At ang mangyayari, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka pupunta ng impyerno. Hindi. Dahil kahit namatay si Christ at nabuhay na muli, that is victory. The risen Christ, naging pagkakipay siya sa kasalanan. Pag tinanggap mo siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, magiging tunay na anak ka ng Diyos. Amen po lahat? Magiging tunay na anak ka ng Diyos. Pangatlo, pag nagawa mo ang pagtanggap sa Kanya, tinatawad ka niya, magiging anak ka niya, what else? Kailangan mo siyang sundin ngayon at magpasalamat sa ginawa niya sa buhay mo. Kailangan magpakita ka ng katotohanan sa Kanya. Dahil si Lord Jesus Christ, ayaw niya ng kasalanan. Ayaw niya ng disobedience.